Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa Islam, dahil sa mga nagre-request at obligado na tayo ay tutugon sa kanilang mga kahilingan na ituro sa kanila ang tamang pagdarasal. At ang nag-request sa atin ay kanyang sinabi kung maaari daw na i-demonstrate natin o gumawa tayo ng video kung papaano ang tamang pagdarasal ng salatu at tahajjud. Tayo, mga kapatid sa Islam, ang salatu at tahajjud, ito ay ang pinakamababang bilang dito ay 2 raka'a. Ang sala natin dito, halimbawa, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasala ng tahajjud ng 8 raka'a, dalawa. So, 8 raka'a at kanya itong tinatapos sa 3 raka'a na tinatawag na witir. Opo. So, mga kapatid sa Islam, ang tahajjud, ito ay mag-uumpisa pagkatapos ng Salatul Isha. Pagkaraan ng Salatul Isha, ang lahat ng sala na yan ay tinatawag hanggang bago mag-fajr ay tinatawag na Qiyamul Layl, pagtayo sa gabi. Ang Qiyamul Layl, hindi lamang ito tumutukoy sa pagtatayo ng sala. Magayon din kapag tayo ay nagbabasa ng Quran, nagzidikir sa gabi, ang lahat ng ito ay gayon din tayo ay nagtatahajjud. Lahat ng yan ay pumapasok sa tinatawag na Qiyamul Layl. Kaya lamang tinatawag itong tahajjud din sapagkat ito ay isinasatayo pagkaraan nating matulog at tayo ay nagising sa gabi at tayo ay nag-alay ng sala. Yun ay tinatawag na tahajjud. At ang pinakamainam na sala sa tahajjud, ang oras nito ay ang 1/3 o ang huling bahagi ng gabi. Siguro sabihin na lang natin, halimbawa ang Salatul Fajr ay mag-start sa alas 4, halimbawa, tayo ay magsasala ng mga alauna, alas 2 o 1:30 to 2:30 hanggang bago adhan ng tinatawag na Fajr. So doon ang pinakamainam na sala ng pagsasala ng tahajjud. Dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nabanggit sa hadith al-Qudsi na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay bumababa sa 3 bahagi ng gabi. At kanyang sinasabi, kung sino man ang humiling sa akin ay aking pagbibigyan. Sino man ang manalangin sa akin ay aking sasagutin. At sino man ang manalangin sa akin ay aking tutugunin. Ito ay nabanggit sa Hadith Qudsi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo, mga kapatid sa Islam, gayon din ang tahajjud nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, afdalus salati ba'da al-farida Qiyamul Layl. Na ang pinakamainam sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga sala pagkaraan o pagkatapos ng obligadong pagdarasal ay ang pagsala sa gabi. Ay, mga kapatid sa Islam, ang tahajjud, ito ay umpisan natin sa 2 raka'a. Halimbawa, tayo ay mag-uumpisa na ngayon ng 2 raka'a. Halimbawa, gagawa tayo ng sala ng 8 raka'a at gayon din ang 3 witr. Kung may katanungan, halimbawa, kung tapos na akong mag-witr, ay magwi-witr pa ba ako after ng tahajjud? Ay hindi na po. Isang beses lamang tayo mag-witr. Kapag tayo ay tapos ng mag-witr, magsala ng witr after ng Isha o before pa tayo magsagawa ng tahajjud, ay hindi na po natin kailangan mag-witr after nating matapos na magtahajjud. So yun, mga kapatid sa Islam, umpisahan natin ang 2 raka'a, ang salatu at tahajjud at sunnah. Mga kapatid sa Islam, ang tahajjud
sa unang rakaan dito ay mababa, gayon din sa pangalawang rakaan dito ay mas mahaba na. At sunna rin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binabasa niya mula sa banal na Quran ang pinaka mga mahahaba na sura mula sa banal na Quran. Gayon ang surah Nisa, Suratul Nisa, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Imran, Suratul Baqarah, ang pinakamahaba na Quran, surah sa Quran. Sunna na pahahabain natin ang pagbabasa ng Quran dito. Halimbawa, usahan natin inuulit ko mga kapatid sa Islam, ang Salatul Tahajjud, ito ay 2 raka'a lamang na katulad lamang din kung papaano tayo magsasagawa ng Salatul Fajr. Okay, usahan natin, Allahu Akbar, at basahin natin ang mga dua sa salah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Take note, ang pagbibigkas sa mga dua hanggang pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim ay mas mainam na mahina lamang ang pagbibigkas dito. Ayun. Okay, magbabasa na po tayo ng Suratu Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So magdadagdag tayo ng sura dahil ito ay sunnah na magpahaba ng pagbabasa ng sura. Halimbawa, kung ano yung sa ulo mong sura na mas mahaba, ibasahin mo. Kung hindi mo naman kayang magbasa ng mahabang sura, pwede po nating hawakan ang Quran na mushaf, kuha tayo ng mushaf, o di kayang cellphone natin, hawakan natin at basahin natin. Halimbawa, mahaba ang babasahin natin sapagkat kung magbabasa ko ng mahaba, ahaba din ang ating video. Babasahin lamang natin ang mga maiksi. Halimbawa, ito lang yung sa ulo ko. Halimbawa, ito lang yung sa ulo ko. Sabihin natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Mahina lamang ang pagbigkas ng Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sasabihin natin, sunna rin mga kapatid sa Islam na pahahabain ang pagbibigkas ng mga bibigkasin sa habang tayo ay nakaruko. Subhana rabbiyal azim. Nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nababanggit niya ang 10 ng Subhana rabbiyal azim kapag siya ay nakaruko, kapag nagtatahajjud. Gayon din nabanggit din sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sunnah rin na sasabihin ng Subbuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Sunnah rin yun, pwede rin nating bigkasin yun. Tapos ngayon tayo ay babalik sa pagtayo. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. At ibalik natin ang ating kamay. Okay? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wa'afini warfa'ni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sunnah rin mga kapatid sa Islam na bigkasin dito sa sujud ang ganito. Subbuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Okay, Allahu Akbar. Nasa pangalawang rakaan na tayo mga kapatid sa Islam. Ituloy natin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dahil sunna na magpapahaba ng sura, so babasahin ko lang yung mga maiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Take note mga kapatid sa Islam, kapag po tayo ay nakasudyod, take time po tayo. Magpapahaba po tayo ng sudyod. Dito tayo marapat magparami ng dua kapag tayo ay nasa estado ng pagsusudyod, sapagkat sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang alipin ay napakalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwinang siya ay nagpapatira pa o nakasudyod. Kaya dito ay bigkasin natin ang mga dua na alam natin. Kung hindi natin alam ang dua na Arabic, bigkasin natin sa sarili nating lingwahe. Tayo mga kapatid sa Islam, at habang nakasudyod tayo ay nakataas yung kamay, huwag po natin ilapat at ganito. At sabihin natin ang Allahu Akbar. Umupo na tayo, nandito tayo sa pangalawang raka'a, at sabihin na natin ang tasyahud, at hanggang matapos ang tasyahud, innaka hamidun majid. Halimbawa, sunna na magparami rin ng dua habang tayo ay nasa estado ng pagtatasyahud natin, habang hindi pa tayo nagtataslim o nagsasalam. Mustajab rin o katanggap-tanggap ang dua habang tayo ay hindi pa nagsasalam. Kaya paramihin din natin dito ang sunna na magparami din ng mga dua, sapagkat tinatanggap dito ang dua natin mga kapatid sa Islam. Hanggang sa matapos tayo at sabihin na natin ang Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So natapos na po ang ating dalawang raka'a na tahajjud mga kapatid ko sa Islam. So dahil ang pinakamababang bilang ng tahajjud ay dalawang raka'a, so sapat na po yun kung gusto, kung yun lang po ang kaya ng ating sarili. Kung yun lang po ang kaya mo, ay okay na po yun. Dahil sunna na magparami din, kung gusto mo, wala pong bilang. Ang bilang ng tahajjud, 2, 4, 6, 8, kahit ilan ang gusto mo kung kaya mo. So dahil dalawa lang po, dahil dinidemonstrate lang po natin kung paano ang tamang pagtahajjud, ay sapat na po yun. Kung gusto mong magdagdag ng sala ng tahajjud, ay tatayo ka ulit at gagawin mo ulit ang dalawang raka'a, the same as procedure ng ating ginawa na inyong nakita sa unang video natin, sa unang mga part ng ating ginawang video. So wallahu alam, hanggang dito na lamang. Sana'y napulutan po natin ang aral, ang ating naibahagi, higit lalo sa mga nagre-request sa ating kapatiran, sa mga baguang pasok pa lamang sa Islam. Alhamdulillah, at nagawa natin ng video. Naway napulutan ito ng aral. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.